Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. I-share ko ito ngayon sa inyo mga kababayan na sulat ni Ramil Madriaga, yung alleged bagman ni Sara Duterte. Humingi pala daw ito ng tulong kay mamamayang liberal Party List Representative Laila de Lima. Yan o. Report ng DCMM Radyo Patrol. Sumulat si Ramil Madriaga, ang lalaking naglabas ng affidavit na nagdadawit kay Sara Duterte sa iligal na droga at pogo. So ayon sa sulat, inaakusa niya mga kababayan si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque at yung asawa nito. Nasabi, siyang nasa likod ng pagkansila ng mga titulo ng lupa sa Mariveles, Bataan at pinagbantaan daw yung kanyang buhay. Ganon katindi, mga kababayan. Kaya itong si Harry Roque, takot na umuwi dito sa Pilipinas. Ang dami niyang sabit. Other than yung sa human trafficking case niya. Lalo na magtatago si Harry Roque, mga kababayan, sa ibang bansa. Pero kansilado na yung kanyang passport at kahit mag-apila pa siya, malabo na pagbigyan siya, mga kababayan. So ayon sa sulat mga kababayan, nagsampa daw siya ng kaso sa Ombudsman noong Pebrero 2022 at matapos ang 6 na buwan, nagkaroon siya ng subpena para sa kasong kidnapping at murder. Dagdag pa nito, may ilang witnesses ang nagbawi ng kanilang testimonya na nagdadawit sa kanya. Parati ring ginamit ni Rocky daw ang kanyang programa sa isang TV noon, sa TV channel, upang tuloy-tuloy na banatan si Madriaga. Dagdag pa ni Madriaga sa kanyang sulat po, binabanggit palagi daw ni Roque ang kanyang 1992 kidnapping case bilang rason upang gumawa ulit ng krimen. I believe that we will be all exonerated if tried in a neutral mind judge. Sabi po ni Madriaga sa kanyang sulat. Ayan yung sulat mga kababayan. November 17, 2025. Sumulat siya mga kababayan kay Representative Laila de Lima ng mamamayang party list. So, basahin natin yung kanyang sulat mga kababayan. Sabi niya, Madam, I am blessed to have this opportunity to reach your attention. I am unjustly accused, charged, and detained for a crime I did nothing. I have nothing to do about. It all started noong 2021 when I chanced upon a group of farmers in Mariveles, Bataan begging for food and clothing. I learned that they were forcibly ejected from their own lands. I learned that their lands are already occupied by Chinese looking, speaking, and military uniform individuals. I then became so curious and went on to interview the farmers, totaling to over 100. I came to know some of these farmers, lawyers, named Attorney Anselmo Carlos. Attorney Carlos told me that the two corporations are behind the cancelling of title around the Lucky Mariveles area. Attorney Carlos was killed together with his driver in an ambush in Porac, Pampanga Road. Matindi, mga kababayan. May patayan na pala na nangyari doon. This prompted me to approach Attorney Danny Villanueva to represent the farmers. Any complaint we are going to file before the DNR. As I went on in my investigations, I learned that Attorney Harry Roque and his wife are behind the land grabbing. I was able to talk to Harry Roque in front of Camaga Resort. He was in complete denial and even insulted and threatened me instead. With all the evidences I gathered, we filed a case against Harry Roque
before the Office of the Ombudsman last February 2022. By August of the same year, I received a subpoena from the DOJ for kidnapping and murder. I underwent preliminary investigation and I found out that my co-accused in the 1997 kidnapping case executed a sworn statement implicating me in 5 others. There are no other witness pointing at me and the other 4 accused. During the preliminary hearing, this witness recanted his testimony. On the 3rd hearing, 2 other witnesses implicated us in their supplemental affidavit. During this preliminary investigation, Attorney Harry Roque kept on attacking us in his SMNI program, telling me that I am a convicted kidnapper who strikes again. Attorney Roque used my 1992 kidnapping case as a basis for me to commit again another kidnapping. This can be seen in the transcript of the court hearing. He even admitted that he encouraged the witness to testify against me, even threatened them. I was convicted in the kidnapping case in 1997. I was acquitted by the Supreme Court 14-0. I was even commended by the Supreme Court as the one who was responsible for the rescue of the kidnapped victim. My conviction was influenced by then BP Estrada, who even attended the promulgation of my case for conviction, where he declared his candidacy for the presidency. I appeal for you, Madam Laila, to please help me by providing me a free legal services that can make the Judge Alma Crispina Lacorte recuse herself as the presiding judge in our case. I have batchmates who is now an RTC judge in Manila who told me that Judge Lacorte is a good friend of Harry Roque. Hence, she is compromised with an unjust court. I believe that we will all be exonerated if tried in a neutral mind judge. Nawa ay matulungan po ninyo ako, Madam. Maraming salamat po. Ramil Madriaga. Tinakpan mga kababayan yung pirma niya. So, sumulat pala mga kababayan, sulat kamay lang, dated November 17, itong si Ramil Madriaga, before pa siya na nag-execute ng affidavit na isinabit mga kababayan itong si Sara Duterte. Sasabi, pagtanggap mga kababayan ng milyon-milyong halaga mula sa droga at sa pugo, na siyang nag-bankroll mga kababayan ng kanyang vice presidential election campaign. Wala pang reaksyon tungkol dito si Congresswoman Laila de Lima kung natanggap niya ito talaga. Sinasabing sulat ni Ramil Madriaga, yung sinasabing bagman ni Sara Duterte dati. O ngayon, nakita natin itong video, mga kababayan, na panawagan ni Larry Gadon kay Sara Duterte na mag-resign ka na niya after na dahil niya sa laki ng yung mga kasalanan, kaugnay ng mga akusasyon sa kanya sa affidavit ni Ramil Madriaga. Gigil na po si Larry Gadon. Yan o. Vice President, because he has lost the moral ground to sit as the Vice President of this country dahil sa laki ng kanyang mga kasalanan, magmula pa doon sa mga intelligence funds at confidential funds na talaga namang halatang halata na wilaldas lang niya. At
tungkol din doon sa mga expenses na milyon-milyon ng Office of the Vice President na ang mga naka-item ay sobrang laki ng mga procurement nila na sinasabi lang nila na nagkamali. Pwede ka ba naman magkamali ganun? Paulit-ulit nagkakamali ka? Milyon-milyon Tama. nagkakamali ka? Intentional Mga po. items na nagkakahalaga ng halos 10% lamang from the amount that you have placed in your expenses. Talagang halatang halata. No? Kaya dapat na itong si Sara ay mag-resign na. At itong affidavit ni Madriaga ay punong-puno ng mga katotohanan magmula sa mga detalye, sa mga pangalan at sa mga lugar. Talagang makikita mo yung mga detalye at yung mga pangyayari ay talagang makatotohanan. At kaya dapat ay itong si Sara ay mag-resign. At bakit naman siya papasyal doon sa 10 oras ng gabi, doon sa BJMP, para kausapin itong si Madriaga sapagkat natatakot siya na ito ay ilabas. Nailabas na. Kaya ngayon ay talagang wala nang karapatan itong si Sara na maging Vice President. Kaya Sara, resign. Sara, resign. Dapat na lang na mag-resign ka dahil wala ka namang alam. Napakababaw ng utak mo. Isa kang boba. Saksakan ka ng boba. Hindi ka marunong magsalita. Lahat na lang gusto mo basahin. Walang laman yung ulo mo. You cannot even speak straight English. You cannot expound your thoughts. Paano na yan? Wala ka man lang statesmanship on anything. Alam mo nung nandun ako sa United Nations General Assembly sa Doha, Qatar, yung mga ministers doon, ang gagaling nila magsalita. Pero sila, mga galing pa ng mga African countries yan, pero ang gagaling nila magsalita nang walang binabasa. Nakakausap namin na talagang based on their experience, yung kanilang thoughts, yung kanilang mga sinasabi, the way they explain, ang gagaling nila. Itong si Sara, napakaboba, saksakan ng boba, walang alam. Kaya talagang hindi siya dapat maging Vice President. Buti na lamang at nahalata na natin kung ano pala ang qualities niya, kung ano ang capacity niya, kung ano ang mental state of mind niya. Talagang napakalayo, hindi po pwede talagang maging leader yung ganyan dahil boba, saksakan ng boba. At wala talagang alam. At bukod pa doon, indahilustay pa. Kaya dapat talaga, mag-resign ka na. Sara, mag-resign ka na. Ginugulo niyo ang Pilipinas. Puro kayo destabilization. Masama ang epekto sa ating bansa, pero sige pa rin kayo. Hindi kayo nag-iisip para sa bansa. Iniisip niyo, kaya niyo kasi gustong mag-resign si BBM or tanggalin si BBM, ay para makalibre kayo sa inyong mga kasalanan, para maitago ang inyong mga kaso. Kaya ganyan. Kaya kayo nagdi-destabilize. Kaya ikaw, Sara, dapat mag-resign ka na. Wala kang silbi. Boba ka. Boba, saksakan ng boba. Nananawagan ako sa ating mga otoridad na ilipat ng detention si Madriaga because of the propensity of Sara Duterte to order killings. Kung si Presidente Bongbong Marcos, si Lisa at si Martin nga ay inorderan niya na patayin. What more pa itong si Madriaga na nakakulong. Kaya dapat ay ilipat yan at bantayan ng gusto. Pati sa pagkain at baka siya ay lasunin. At baka rin siya ay patayin dyan sa riot dyan, sa BJMP. Kaya dapat ilipat yan sa lalong madaling panahon. Agad-agad ay ilipat. At yan ay bigyan ng proteksyon na hindi siya magagalaw ng kahit sino man. At mahirap na, baka yan ay patayin yan. Alam nyo naman, yung kanyang binabanggit doon sa kanyang affidavit ay mahilig magsalita ng ipapapatay. Kaya dapat yan ay talagang pangalagaan.